So naghahanap din ba kayo ng quality tsaka mura na dashcam para sa mga sasakyan nyo? So ito yung marirecommend ko, yung DDPi Nola E3 dashcam, kasi napaka-quality niya na at the same time mura pa din, no? So review na natin to. Let's go! Roll intro! So importante nowadays na meron tayong dashcam na install sa ating mga sasakyan, kasi unang-una, number one is meron tayong peace of mind. Kasi nga everything what happens inside and outside sa ating sasakyan is nare-record natin. Pangalawa is safety and protection. So etong dashcam footage natin, ito yung magsisilbing pang-protect natin. So just in case hindi natin alam kung saan yung crash na origin sa crash nangyari, sa likod, sa gilid o sa harapan, is nare-recover natin at saka nakikita natin through dashcam. Pangatlo is kailangan tong footage for insurance claim. So kapag napangga tayo, hihingi sila ng footage, kumbaga para evidence, no, para mga-claim tayo ng insurance. Pangapat na pinaka-importante is through dashcam is na-improve yung driving behavior natin, saka yung driving skills. Kasi through dashcam nakikita natin yung meron tayong pangalawang mata, kumbaga. So every time mag-move forward tayo at saka mag-move backward is mas na-improve natin, kasi meron tayong vision sa blind spot natin. So yun yung apat na reason kaya nag-install tayo ng dashcam. So sa pag-install ng DDPi Nola E3, huwag nyo nang tanggalin yung stock na front mirror, kasi ang mangyayari nito, kailangan nyo lang siyang i-clip on sa stock na side mirror, center mirror. So meron siyang dalawang clip dito, ayan, para i-clip yung dashcam dito. So ganun lang siya kadali na i-install. Tapos so makikita nyo, ito yung pinaka main dashcam natin, may dalawang wire sa dito sa kaliwa at saka sa kanan. Itong sa kanan is connect nyo lang dito sa may gilid ng compartment. Ayan. So hanggang dito, pinalusot niya dito. Tapos eto na yung magiging main ng dashcam natin. Ayan. So nakakunik yan yung main na sa kuryente ng dashcam natin dito sa USB portion ng compartment. Tapos dito naman sa left side, ito, ayan, so nyo lang dyan. Tapos sa likod, yan yung magiging rear dashcam. So check natin yung rear dashcam. So yung left side na wire doon sa main dashcam, dito niya pinalusot, dito, tapos dito, hanggang dito na sa likod. So kung makikita nyo, ito na yung dashcam natin sa likod. So DDPi, ayan. So gumagana itong rear dashcam natin every time nagre-reverse yung driver. So yung view natin is nasa front view, So kung maglalagay kayo ng dashcam, kung gusto nyo yung automatic reverse, automatic magsiswitch yung view from front view to rear view, ang gagawin nyo lang is kailangan nyo i-connect itong left side sa rear parking light. Kasi kapag naman tayo, pag nag-reverse, automatic naman mag-iilaw yung parking tail light natin, So kailangan nyo lang i-connect, gawa kayo ng linya dito, tapos connect nyo sa tail light sa likod, para pag mag-reverse kayo, automatic magsiswitch tong front mirror to rear mirror. So halimbawa, ito, naka front mirror tayo, tapos i-reverse natin, ayan, so automatic nagsiswitch yung view natin sa rear. So at first glance, ganito yung itsura niya, pindutin nyo lang screen, ayan, makita nyo yung settings, album, snapshot, saka yung mic. So dito tayo sa settings, ayan. So marami kang makikita na configure. So dito tayo sa rear, dito tayo una sa rear camera flip. So kung pindutin natin to, ayan, mag-flip yung camera, depende sa position na gusto nyo. So pwedeng flip image up, flip image down, flip image left, saka right. So back lang natin,
Dito naman sa sensitivity, pwede nyo i-adjust kung gaano ka-sensitive yung pagkuha or pag-snapshot ng video or image. So pindutin nyo lang to. Ayan. Mag-switch touch sa medium, mid-high, high. So switch natin sa pinaka-ano lang, yung mid lang. Sa mid-low tayo. Tapos dito naman sa screen on time, press nyo lang. Ayan, kung 30 seconds ba yung gusto nyo, or 60 seconds, or 180 seconds. So balik tayo sa, ayan, sa default na lang, ano. Dito naman sa brightness, mas-set up nyo kung gaano siya kaliwanag, ano. So dito, naka full siya. Ayan, nasa low, nasa mid. So dito tayo sa volume. So pwede nyo i-figure kung gaano siya kalakas, ano. Naka medium tayo, high, off, low, medium. Dito naman sa mic, pwede nyo i-on tsaka off. Dito sa wifi, so automatic na connect tong DDPI natin sa cellphone, no, through wifi. Dito naman sa rear view adjust, so ang kagandahan nito, hindi mo na kailangan lumabas para i-adjust yung positioning ng DDCam nyo. Pwede nyo na ditong i-manually adjust through sa dashcam. So halimbawa, pindutin natin itong rear view adjust. Ayan. So naka-rear view adjust, pwede na natin yung i-adjust, no? Dito, kita mo tong ano, parang may rectangle dito. So ano mo lang 'yan. So press mo lang pataas. Ayan. So depende na sa ano, desired na position nyo sa rear cam. So back tayo. So napakaganda dun kasi halimbawa umuulan sa labas. So hindi mo na kailangan lumabas para mag-adjust ng positioning sa rear cam, no? Dito sa susunod, turn off settings, so pwede mang i-off. Storage format, so by the way 64GB pala yung ano, yung stock na memory dito. Tapos sunod, reset, help, saka yung application manual, saka about. Back tayo dito naman sa album. So dito mo makita yung videos na ano, na capture ng DDPI. So pag i-press natin to dito, ayan, ito yung mga videos na kuha natin, no. Ayan, dito pili ka lang kung ano yung mga footage na gusto mong kunin, no. Dito naman sa emergency file, dito magsisave yung ano, files na halimbawa nalubak tayo sa ano, sobrang sensitive ng DDPI, nalubak. So dito tayo papasok yung video, halimbawa na-accident tayo. So dito agad pupunta yung file. Dito naman sa snapshot file, dito din yung papasok yung ano, yung parang nalubak tayo, tapos automatic siya mag-screenshot sa video kung saan ka parang nalubak doon sa area. Ayan, so nag-snapshot sa ano. Ayan. So kita nyo dito yung snapshot file na pinindot natin kanina, no. Ayan, so 4. Ayan, so yun yung lahat na dapat malaman nyo sa settings ng ganitong dashcam, no. So ito yung mga sample footages na kuha ng DDPI Nola E3. Ito yung sa front dashcam, ano. Ayan, kung makikita nyo, napakalinaw niya, no. Kitang-kita yung mga details even sa gilid ng ano, blind spot ng sasakyan. Kitang-kita pa rin. At ito naman yung footage na nasa likod. Ayan, so napakalinaw mga master. And even sa gabi, ito naman yung footage sa gabi, ano. Ayan, so napaka-clear ng details, ano. So para ma-access mo yung footage na galing dito sa dashcam, kailangan tayong mag-download ng DDPI app galing sa App Store, no. So ito yung itsura niya, no. So kung pipindutin natin yan, ito yung itsura niya, no. Ayan, so para makita natin yung mga footages, kailangan nating i-connect muna ito sa wifi, no. Yung password nga pala nito, dito nakalagay sa about ng ano, may icon dyan about. Doon nakalagay yung password para makonect natin to sa dashcam sa cellphone. So press nyo lang tong number dito. So ayan, makita na yung mga footages na pwede nyong i-retrieve. So pili na lang kayo dyan ng videos or pictures na gusto nyong i-retrieve. Tapos
pinutin nyo lang yung download, no? O, tsaka kung gusto nyo yung picture screenshot, pinutin nyo lang yung capture. Ayan, simple lang naman, ano? Regarding sa price, nabili po ng owner sa Shopee at Tutu. At a price of 4,449. So, malaki pong discount na nakuha ni owner. Hindi naman po siya ganun kamahal kasi madami ng features makukuha nyo sa dashcam. So, ano sa tingin nyo? So, hanggang dito na lang ang vlog natin. That's all the infos para sa DD Pinola E3. Kung may mga comment kayo, comment down lang para basahin natin yan lahat. Hanggang dito na lang. Kita-kits sa susunod. Ride safe po sa ating lahat.